Liu Zong, hindi ba kayo ayaw na ayaw mag-asawa? Bastos na bata ka. Kung hindi ka mag-asawa bago magkalawamput-anim, lumabas ka sa Lucy Group. Biglan mo ang mga excuse mo. Yung hinahanap kong mapapangasawa mo, nakita mo na ba? Malapit na siyang dumating, nakaputing damit. Magandang araw, Lusong. Nandito ako para magkasal, hindi para makipaglaban. Alisin na! Alisin na lahat! Ikaw din! Itawang. Kumusta na? Pumayag ba siya? Kasi din mo, kumayag siya mabiyan ng iyang tangibo iso, piyang ititaya, absent alam na isang sal. Nandoon na siya ngayon sa civil registry, pumunta ka na lang doon. Sige, pagkawa yun. Kung hindi kayo makabayad ng 500,000 sa loob ng 1 linggo, sa pilitan kukuhanin namin ang bahay. Huwag mag-alala, Lola. May isip ko ng paraan. Lola, pangako kung hindi namin mawawala ang bahay natin. Layuan ninyo ako! Bumangon ka na! Okay ka lang ba? Ano ba pamanahon ng bisikleta? Buhay ng tao ang pinaglaruan mo, ano? Saan mo yun? Siya pala yung hinanap ni Liu Sheng para mapangasawa ko. Kung gusto mo, magbabayad ako sa iyo. Hindi kailangan. Pasag yun ang mabidali. Hindi ka naman masyado masakan. Hindi mo naman kailangan pakasalan ako para dito, di ba? Kung ano ibita sa'yo para kumuha ng marriage certificate? Ah, sige na. Pumasok na tayo. Pugi pala ng mura kong asawa. Paganda rin. At may magandang katawan pa. May pera ka ba? Hindi ba 3 milyon ang usapan? 3 milyon para sa iyo. Sapat na yon para makapag-asawa ako ng 6. Kuripot, nasayang lang ang oras ko. Heto ang bayad mo. Nakadeposito na, 3 milyon. 3 milyon? Hindi pa 5. Sige, 5 milyon na. Oo, kinta 1 milyon. Huwag kang mag-iupit sa matara. Nakadeposito na ang pera. I save ang numero ko. Kataksin ako, bakit ako na sa'yo kasi siya. Kaya sa'yo, Roger, bakit mahal? Main na mo. Hello, Lola. Sige, uwi na ako ngayon. Hello, asawa ko. Ako ito, katong ako as pagkikalayo sa Government Department ko siya. Okay lang sa iyo. Walang problema. Nakalimutan ko na pala. Saan yung marriage contract namin? Nasaan yung marriage contract? Lola! Nakita mo ba yung marriage contract ko? Bakit? Ano nangyari? Lola, ano nangyari? Nakita mo ba yung marriage contract ko? Yung pagkakas na puwet. Ay naku, yung maruming bagay na yun, para saan mo kailangan? Hindi marriage contract, yung maliit na pulang booklet. Ganito kalaki. Ay, sabihin mo agad marriage contract eh. Halika, samahan mo ako. Nandito pala. Naku na. Bakit ganito nakagasgas ito? Ano nga ba ang itsura nito noon? Ay, hindi alam ni Lola na mahalaga ito, kaya ginamit niya pang suporta ng mesa. Hindi naman sila, di ba? Huwag kayong mag-alala. Ayos pa rin ito. Sige, salamat naman. Sir Lou, may meeting po kayo mamaya na kailangan ninyong daluhan.
Ay, cancel mo na. Makikita ko ang aking asawa. Anniversary date po ni Sir Lou sa Madam. Ihanda mo na lahat. Opo. Sir Lou, handa na po ang mga regalo. Nagbibigay na rin ba ng regalo sa babae kapag nagdidiborsyo ngayon? Diborsyo? Hindi ba anniversary ito? Aalisin na ba natin ang mga regalo? Huwag na, handa na naman, ibigay mo na lang lahat sa kanya. Bigyan sa akin ng Silky. Luzong, tumawag si Itik Xiao. Sabi niya, biglang tumigil sa paggamot ang loro at pahihing na bumalik sa bansa. Ano? Kayo, manatili dito at ibigay ang mga regalo sa Madam. Opo. Love is more than what is love. Magandang araw, madam. Nasaan siya? Kailangan mo isang silik ng kalibra. Ipo ang agrong na ng pare mo. Lahat ito para sa akin. Opo. Ang asawa ko pala, talagang bukas pala. Hello, magandang araw, Imahenzi. Congratulations, umasa po kayo sa screening para sa posisyon ng marketing planner sa group. Inaanilahan po namin kayo para sa interview bukas ng hapon, alas 3, dito sa headquarters ng group. May oras po ba kayo? Hay, pagawa sa interview. Saan ba ako ko? Salamat. Pasensya na. Nagmamadali po kasi ako pupunta sa meeting. Pasensya na talaga. Kaya ingat ka, wala kang say. Huwag ka mahuyog, ako na kukuha mo yan. Bumibili po kayo ng bahay. Ito ang floor plan ng Longteng Hofview. Pinag-aralan ko kagabi ang mga detalye nito. Parisukat ang layout, maayos ang plano, at 4 na silid ang nakaharap sa timog. Tingnan mo, ang kusina, dining area, banyo ng bisita, at study room ay nasa hilaga. Kaya ang sala, master bedroom, kwarto ng bata, at kwarto ng lolo't lola, lahat nakaharap sa araw. Kapag galing sa marketing department. Sa marketing? Hindi po. Nag-apply lang po ako ngayon. Pinag-aralan ko kagabi ang mga pangunahing proyekto nila, kaya makilala ko agad. Bihira nga. Kakaunti na lang ang mga batang nagsisikap mag-aral bago mag-apply. Salamat po sa papuri. Samahan na kita. Sandali lang. Salamat ha, anak. Wala yun. Sige, umakat ka na. Alis na ako. Hoy, ano nga pangalan mo? Hindi. Po, pangalan ko. Sana makapasok ka sa interview. Salamat po. Sana nga. Wala kaming balita sa matanda sa ibang lugar. Paano mo siya? Sa opisina. Luzong, nandito na kayo. Luzong, pabakala. Sa nga rin siguro ikang pili ang mga katang ko pila. Hinaharang mo ako. Ang mga elite at mga mercenary ng ako. Pasensya na. May gagawin pa ako. Alis na ako. Kahit sino naman talaga ngayon. Naglalambing kay Luzong. Walang kahihiyan. Talaga. Sana makita ko si Luzong. Bakit naman mag-interview si Luzong sa amin na maliliit na tao? Sana makapasok sa secretarial department. Baka makapalapit pa kay Luzong. Lindsay, pumasok ka na para sa interview. Luzong, hindi namin nasalubong ang lolo sa airport. Sa bahay? Wala rin. Ikaw talaga. Lolo! Lolo, dito ka maupo. Lolo, hindi ka pa ganap na magaling. Bakit biglang bumalik ng bansa nung walang pasabi? Ikaw pa ang magsasalita. 1 taon na. Bakit hindi mo pa dinadala ang asawa mo para makita ko? Wala ka talagang asawa, no? Hindi naman, Lolo. Ipinakita ko na sa inyo ang marriage certificate, di ba? Cover lang ang nakita ko noon.
Ayok ng reklamo. Gusto ko makita ang iyong asawa. Kung hindi ko siya makita, Huwag na akong mabuhay. Sige na, sige lolo, basta magpahinga ka muna ng maayos. Dadalhin kita para makita siya, okay? CJ, bibigyan kita ng 1 buwan. Oh, nga pala. May isang babaeng nagpa-face interview ngayon, si Lindsay. Tanggapin mo siya. Lolo, ang kumpanya namin ay batay sa kakayahan. Walang palakasan dito. Huwag na magreklamo. Gusto ko siya. Sige lolo, tatanggapin ko siya. Ihahatid na kita. Huwag na, kaya ko mag-isa. Magandang araw sa inyong dalawa. Ikaw ang aking Lusong. Ikaw pala. Nagkita na po ba tayo noon? Huwag kang mapaka-innocent. Kumuha na ng gamit mo at lumabas ka. Hindi pa ninyo binabasa ang resume ko. Papalabas na ninyo ako. Ano bang pamantayan ang ginagamit ninyo? Hindi ka lang sa akin. Basta o ganyan. Hindi ka tara, makasti ko. Kunin ang mga gamit mo at lumabas. Hindi ko maintindihan ang ibig mong sabihin. Sadya mong bumagsak sa visit ni Luzong kanina para mapansin siya, di ba? Kabala ka. Hindi ko man lang kilala si Luzong. Dahil lang sa walang basihan ng haka-haka, ginagawa mo akong buhong. Ginagawa kita. Anong gagawin mo? Good chismis, puluban ko sa syon. Ganyan yung review at meron. Ay, kanto dito. Bakit parang kilala ko itong tao na to? Sino po si Lindsay dito? Ako po iyon. Marketing at planning ang kurso. E bakante pa ba sa planning department? Luzong, puno na po ang planning department namin. Sa opisina ko na lang siya, bilang interim assistant. Liu Shane, ayusin mo ang onboarding niya. Opo. Itong babaeng to. Agad-agad mo nakipagdikit kay Luzong. Huwag masyadong mag-celebrate ng maaga. Ikaw ba yung bagong magandang empleyada sa kumpanya? Anong empleyada? Anong ginagawa mo? Plus, ang prank! Pinang-aabuso mo ako. Mas swerte ka at suntok lang ang angat mo. Hindi pa ka natatakal ng akit ng aga Usong. Tukak Usong. Anong malaki? Hipo-hipo lang naman? Huwag kang magkunwaring banal. Luzong! Pag-aalis, Ayun na! Luzong, ano ang nangyari? Inabuso niya ako. hinawakan pa niya ang puwit ko. Luzong. Hindi totoo yun. Siya ang nang-akit sa akin para mapalapit sa inyo. Hindi ko alam kung sino ang bulag na nag-hire ng ganitong mapanlinlang na tao sa kumpanya. Ang mukhahe ko, palayasin siya. Ako ang nag-hire sa kanya. Ano? Luzong, ako ang nagkamali, humihingi ako ng tawad. Pero maniwala ka sa akin, siya talaga ang unang kumibo sa akin kanina. Sinungaling ka! Luzong! Matagal na akong nagtatrabaho ng buong buo dito sa kumpanya. Maniwala ka naman sa akin. Lumabas ka na. Narinig mo ba? Lumabas na. Siya ang nang-asar sa akin. Bakit ako ang tinatanggal? Siya ang pinaalis ko, hindi ikaw. Hindi ikaw. Narinig ko lahat ng sinabi niya kanina. Di aksaganlik. Lusob, alam ko na nagkamali ako. Talagang alam ko na. May mga matatanda at bata akong inaasikaso. Ano ka? Salamat, Luzong. Trabaho kong mabuti. Lindsay, pagkaramdam ko, fix na sa noon. Liu Sheng! Luzong, hanapin mo ang aking marriage certificate. Sige. Teka, ano ang pangalan ng blind date na ipinakilala mo sa akin noong 1 taon? Magsiyaoya ang pangalan niya. Mali pala ang naalaala ko. Leo, may sikreto. May magagawa ba ako para sa iyo? Samahan mo ako. CJ. Ito ang mga detalye ng aming mga property. Pag-aralan mo muna ito. Sige.
Nakita mo na ba? Luzong! Pasensya na, pasensya na. Okay lang. Nakita na ba? Hindi pa. Liu Misho, ano ba hinahanap mo? Yung marriage certificate. Marriage certificate. Tulungan kita hanapin. Hindi na kailangan. Pumunta ka muna sa planning department, kunin mo ang pinakabagong marketing plan ng Longteng Huafyu. Hinihintay na ng Luzong para pirmahan. Luzong, talagang ako. Nagnako. Para sa iyo. Susong Jayan, tulungan mo naman ako. Ayaw ko mapalabas sa Lucy Jituan. Matutulungan kita. Pero kailangan mo munang gawin ang isang bagay para sa akin. Si Lindsay. Palayasin sa Lucia eh. Lindsay. Dahil sa kanya ako natanggal ng Luzong. Huwag kang mag-alala, palalabasin ko siya. Sige, lakad na. Look, Singzi. Labas ko. Sa lahat. Ikaw. Akin ka lang. Ano ba ginagawa mo? Luzong. Huwag kayong papasok sa opisina ko nang walang pahintulot ko. Oo, Luzong. Lumabas na. Lindsay, ano ang ginagawa mo dito? Gusto mo na namang mag-arte sa harap ni Luzong. Nagdadala ako ng marketing plan para kay Luzong. Diba? Bakit mo ako sinasampal? Bakit ang taking? Binago mo na walang pahintulot ang marketing plan. Alam mo ba, kapag naipatupad yun, wala tayo mabibenta kahit isang ngunit sa akin sa desisyon. Bawasak ko. Hindi ko binago ang plan. Kukunin ko lang iyon sa planning department. Nagsisinungaling ka pa rin. Ngayon, para sa kumpanya. Ipong ano? Matuwing tapos. Ano ang gagawin mo sa akin? Bitawan mo ako! Bitawan! Ano? Nangyari dito? Luzong! Binago ng babaeng ito ang marketing plan. Malaking pinsala sa kumpanya. Luzong, hindi ko talaga binago ang plan. Nagsisinungaling siya. Saan na ang original na plan? Ibinenta na ba niya iyon ng palihim sa kakompetensya? Ano pa ang mapagpapaliwanagan mo? Sumusumpa ako. Sinunod ko lang ang utos ni Secretary Liu para kunin ang dokumento. Hindi ko man lang binuksan ang cover. Imposible na pakialaman ko yun. Huwag kang mag-arte para maawa si Luzong sa'yo. Tama na. Kailan mo huling nakita ang marketing plan? Pagkatapos kunin ang dokumento, dumaan ako sa pantry at kumuha ng tubig. Siguro doon na pinalitan iyon. Maaari natin tingnan ang kifis. Matagal na silang kifili sa country. Sigilan mo na ang pag-akusa sa iba. Seguridad! Palabasin ninyo ang TKV footage. Luzong, ayos lang dito sa pagbilang ako ng crab. Bakit siya? Hindi ba siya natanggal na? Bakit nandito pa siya sa kumpanya? Dalhin si Huli dito. Bitiwan mo ako. Ano mo napapalin yung question ko? Nandito na ang ebidensya, tapos nagdadahilan ka pa. Sabihin mo, bakit mo pinalitan ang mga dokumento para iparating sa akin? Ako! Mag-isip-isip ka mabuti bago magsalita. Ako. Hindi lang talaga ako makontento. Gusto ko matagagin si Lindsay. Pero hindi ko naman intensyon. Nasiraan ang kumpanya. Yung mga sinabi mo, sabihin mo na lang sa polis. Dalhin na siya! Lindsay, dahil sa iyong kapabayaan, tinanggal ka sa trabaho. Bakit? Napatunayan na nga na hindi ako ang may gawa noon. Luzong! Nahanap ko na. Kasalanan ko ito na wala ko ang inyong marriage certificate. Pero, tinignan ko.
Kung nasa madam pa ang kanyang kopya, maaari pa kayong mag-file ng diborsyo ng normal. Marriage certificate. Piasa ko siya. Sige, naiintindihan ko na. Lumabas ka na. Opo. Lumabas ka na. Luzang, ako. Mahal ko! Ha? Wala kaming relasyon. Huwag mo akong basta-basta tawagang asawa. Pasensya na, hindi ikaw ang tinupukoy ko. Lumabas. Masa na. Ikaw rin, lumabas. Hello? Pasensya na. May lakad ako kanina, kaya umalis na agad ako. Umiiyak ka ba? Wala yan. Iha pa ako para pag-usapan ang diborsyo, di ba? Gusto ko sana itulak ng 1 buwan ang diborsyo. At saka, gusto kong samahan mo ako sa bahay bilang aking asawa. At kilala mo ang kafeng lolo. Huwag kang mag-alala. Babayaran kita para sa buwang ito. Hindi na kailangan. Ang pera na ibinigay mo sa akin noon. Sa akin ang naipulong sa akin. Paano pa ako tatanggap ng pera mula sa iyo? Felix ka lang, mahusi ako sa pakisama sa mga makatanda. Ang diborsyo, aayusin ko na yon. Nga pala, may isa pa, na wala ang marriage certificate ko. Nandoon pa ba ang sa iyo? Ano? Nawala rin ang marriage certificate mo. Nawala rin ang sayo. Kasalanan ko ito. Nawala ko ang inyong marriage certificate. Sabi ni Secretary Liu, nawala ang marriage certificate ni Luzong. Paano magtaon-taon? Kung wala ang dalawa, medyo problema nga ito. Hindi naman nawala ang sa akin. May katrabaho akong nawalan din ng marriage certificate ngayon. Ano ba ang naiisip ko? Paano magiging ang mysterious na asawa ko si Luzong? May problema ka ba? Umiyak ka kanina. Tayo, napigyan ka na natin. Nagkaroon pa rin tayo ng relasyon bilang mag-asawa. Kung may problema ka, sabihin mo sa akin. Tutulong ako. Luzong, nandito na si Saozong. Wala nang tumawag ka sa akin kanina. Inanggal lang ako ng boss ko sa trabaho. Kaya medyo nawala ako sa sarili. Magtatrabaho ka sa aming kumpanya? Hindi kailangan. Huwag kang mag-alala. Ako at taong kapangamba. Babangon din agad. Ang boss mo ay bulag sa talento mo para tanggalin ka niya. Nga, bulag talaga. Totoo nga, huwag magsalita ng masama sa likod ng tao. Parang ginamit mo siya, dumating na agad. Ibababa ko na, may gagawin pa ako. Ipatext ko na lang sa iyo mamaya. Lindsay, hindi ka pa assistant ni Luzong. Alam mo ba kung sino yung mysterious na asawa niya? Akala ko kasi eligible bachelor si Luzong. Hindi pala, kasal na pala siya noon pa. Si Alacus ko. Shay! Hindi ka naman mapipili kahit single pa siya. Hay, narinig ko daw gustong mag-diborsyo ni Luzong sa mysterious na asawa niya. Totoo ba? Hindi ko alam. Sana totoo, may pagkakataon pa ako noon. Walang magawa ka. Ayusin na ang gamit ninyo at umalis na sa kumpanya ngayon din. Anong nangyayari? Hi Susu, alam mo ba ang schedule ni Luzong ngayon? Kumpidensyal ang schedule ni Luzong. Si At Sophie at si Secretary Liu lang ang nakakaalam. Alam mo ba kung sino ang kasalukuyang kinukontrata ng kumpanya? Narinig ko, si Zhao Zong daw ng Tiangkai Group. Saan ka pupunta, Luren? Nandito na. Ibigay mo yung kamot. Ano? Ikaw pala. Paano mo nalaman na nandito ako? Wala namang nagsabi. Hula ko lang. Nakikipagnegosyo kasi ang kumpanya sa Tiangkai at dito palagi pumupunta si Zhao Zong. Pumunta ako sa inyo dahil Sinadya mong lapitan ako. Tara, ang gusto mo. gusto ko lang patunayan na kaya ko ang trabaho ko. At si Huli ang nagkamali, hindi ako. Bakit mo ako pinaalis? Ayaw ko sa mga taong pabaya.
Lang ko later, di wanasin. Pasensya na, Luzong. Tulungan kita. Ay, sorry. Lindsay! Sorry talaga. Sige, mas tingnan na. Anong gagawin mo? Ako, ano? Nalasing ako. Pasensya na. Layuan mo ako. Gusto kong malaman kung bakit. CJ, sasabihin ko sa iyo kung bakit. Assistant kita, hindi messenger. Tapay pa ang mga dokumento. At sa mo, nagawa mo ba na maayos sa trabaho mo? Ha? Luzong, tataya ka ba sa akin? Bigyan mo ako ng isang buwan at ginagarantiyahan ko na magiging pinakamahusay na assistant mo. Kung nagawa ko yun, hayaan mo akong manatili at lumipat sa planning department para sa marketing. May dumating na babae ngayon para mag-interview, si Lindsay. Tanggapin mo siya. Sige na nga, dahil sa lolo ko, bibigyan ko siya ng isa pang pagkakataon. Bibigyan kita ng isang buwan. Kung hindi mo nagawa pagkatapos noon, ano ang mangyayari? Kung hindi ko nagawa, ako, babayaran kita ng 6 na buong sweldo mula sa sarili ko. I swipe mo ang card. Yung card na ito, kasi parang pamilya sa akin. Sige, hindi na ako nagbibiro. Kaya yun, lang yun. Pagkatapos ng isang buwan, nagawa mo, mananatili ka. Hindi mo nagawa, lalabas ka. Totoo ba yun? Pwede ba akong bumalik sa trabaho bukas? Tagpo siya ang aking boss at natilihin ako. Naibalik ko na ang aking trabaho. Congrats! Magandang umaga, Ate Sophie. Magandang umaga. Lindsay! Hindi pa naman sa trabaho. Napansin ulit ni Luzong ang aking karing at pinigilan akong umalis. Nakakainis, di ba? Ikaw ha? Punta na ako para gumawa ng para kay Luzong. May papel si Ed Sophie. Alis na! Pumasok. Luzong, heto ang inyong kape. Gusto ka, yan sa taas ng garo. Tama ko ba? Ilagay mo lang dyan. May iba pa ba? Luzong, tikman ninyo muna. Lumabas ka na. Lindsay! Ikaw rin, sige ba? Ano ba talaga gusto mo? Lindsay, ikaw ba ang misteryosong asawa ni Luzong? Ako. Bago ka pa lang, alam mo ba kung bakit pinapunta ni Luzong si Huli sa Nanshing para makipag-coordinate kay Hizong? Hindi ba tinanggal na si Huli sa kumpanya? Espesyal siyang kinuha para pumunta sa Nanshing. Pero hindi na siya yung dating poging manager, Hugh. Ordinaryong salesman na lang siya ngayon doon na aka-assign kay Hizong. Anong programa kay Hizong? Nakakainis na pa ako. Bago ka pa lang kaya hindi mo alam, mahilig kasi si Hizong sa mga extreme sports. Taon-taon, pumipili siya ng matapang na sekretarya para samahan siya. Si Huli na bastos na iyon, duwag naman talaga. Mababasa na lang siguro ang pantalon niya araw-araw ngayon. Kunyas ka na, kasi naman, lagi siyang nangaasar sa mga babaeng katrabaho. Push na dik na sa Luzong. Luzong, ang kape ninyo. Ang boss, lugsing si, 26 na taong gulang, 183 sentimetro ang taas, kasal na. Alas 8:30 ng umaga, narito na. Alas 8:30 ng gabi, umuwi na.
Ang lagi ng iyo kagaalam sa akin. Kaang naksuhan mo ako para pagkakalam mo ako ng ganito. Nasaan na ang notebook ko? I-compile na lang natin sa document. Si General Manager Wang at si General Manager Lee mahilig sa red wine. Gusto nila ng malamig na pagkain at mahilig sa maanghang. Si General Manager So at si Derek Manchuang magutuyan ang agent. Pero aklap siya ng ikan mahal. Tagahangsing silang lahat. Hiklas with fresh. Paano ko papalayasin ang isang babaeng gusto ako? Para umigma siya sa akin. Direkta na lang tanggihan, sabihin may gusto ka ng iba. Kung hindi talaga gumana, sabihin mo. Mas malaki. Ganun. Yan naman, Chino. Kahit lang ako nga ko. Kasi buka kayang patao. Ibang tao na. Kapag nakita ni General Manager Liu ang akalain ng napakadedikado ko. Ang saya-saya naman ng ngiti. Mukhang walang silbi. Huwag kang maging obvious. Ah? Bakit hindi pa siya aalis? Ano ba itong nararamdaman ko? Bakit pa kabog na kabog ang puso ko? Luzong. Gusto ko ng lalaki. Bakit niya sinasabi yan sa akin? Ibig sabihin na niya, kompetensya na siya sa akin. Pero si Luzong, hindi ba may asawa siya? Grebe. Kaya pala nagpapadiborsyo si Luzong. Luzong, kupang tala. Ikasako ko yung strito at mataya ng kapait. Bakit ba nababahala ako kapag nakikita ko siya? Mas mabuti pa ko ganun siyang Fida. Luzong! Oh, Liu Sheng. Ibigay mo ang dokumentong ito kay Lindsay at ipapadala niya sa bagong property. Opo. Magandang araw po. Gusto ko pong malaman ang pinakamaliit na unit dito. Nandoon po ang floor plans. Pwede po kayong tumingin muna habang hinahagad ko ang aking katrabaho para sa inyo. Malaki ang gusto ko. Tungkol sa aming eksklusibong village. Sige po. Magandang araw ko. Gusto ninyo pong magpaliwanag. Pwede ba? Gusto ko lang tumingin kung may magandang unit. Siyempre naman, bawat unit dito ay may sariling disenyo at kalidad. Familiar na familiar ako sa property na ito. Samahan ko kayo. Halika po, tingnan natin. Ito ang experience area ng aming high-rise na 120 square meter na unit. Harsukat ang iyap, 3 kwarto na nakaharas timog, bukas ang hangin mula imong kanahilaga at napakahusay na paggamit ng espasyo. Halika rin dito. Makikita ninyo ang paligid ng property namin. Ganyan ang damit niya tapos magtatanong ng bahay. Nagpapahangin lang kaya siya rito? Hello, Ma. I-transfer mo na yung pera sa account ko. May napili na ako dito. Maganda ang layout at interior. Bibasin ko ng 10 unit. Hanggang sa uwi. Magandang araw po, miss. Mag-aayos po ako ng eksklusibong account manager para sa inyo. Isa. Siya. Sana siya sa akin din. Pasensya na po. Sino po kayo? Bagong galing sa abroad, gusto ko bumili ng ilang unit para sa investment. Sige po. Halika, bit na tayo. Send ko para.
Luzong, yung monitoring task kahapon may unexpected na feedback. Sabihin mo, kahapon, nagpaliwanag ng maayos si Lindsay E. sa isang mukhang ordinaryong kliyente. Hindi inaasahan, bumili agad yun ng 10 unit at pinili siyang eksklusibong agent. 10 unit. Kaya naman pala siyang gumawa ng nakakakalang bagay. Sige, naiintindihan ko na. Lumabas ka muna. Luzong! Siniwasan mo ba sa akin? Bakit pa ako magtatago? Sino ang sasama sa akin sa planning department? Ako! Ako! Sophie, ikaw ang sasama sa akin. CJ. Lindsay, sumama ka rin. Sige po. Ilang araw pa lang siya dito. Kasama na agad si Luzong sa meeting. Sino bang nakakaalam kung anong ginagawa niya para mapalapit kay Luzong? May asawa na ba si Luzong? Gusto pa palang maging kerida. Nandoon pa si At Sufi. Pakitingin po lahat. Ang lot na ito ang magiging pangunahing target ng grupo natin sa susunod na quarter. Gusto ko itong maging isang modernong residential community na may kasamang medical, commercial, at educational facilities. Isang fully smart residential area. Karamihan sa magsali sa lakay ito ay hindi pupunta ko na agitan. Sikat na ang kakalitiran at masyado sikat ang monarch nila. Ang pinakamabuting solusyon ay gibain at itayo muli ang lahat. Luzong. Ako, magsabi ng aking ideya. CJ, Para sa mga residente, ang bahay ay hindi lang bato at simento. Ito ay taglay ng mga alaala. Lagi tayo masasabi na kailangan makakulit ang lungsod, pero ang pagkakulit ay hindi nangangahulugang burahin ang lahat. Lynn, naligaw ka ba ng punto? Nasa real estate tayo. Para kumita ng pera. Ito ko na ang kakraan at mansat ang lukot na piloprode para inanofit ang mga lumang komunidad ng hindi ginigiba. Ang layunin ay pahusayan ang kapaligiran ng komunidad habang isinasama ang mga bagong negosyo sa paligid. Ang modelong ito ay mas angkop talaga para sa ganitong uri ng proyekto. iyon ay plano noong ano. Hindi ko ito masyadong naiintindihan. Ibig ko bang sabihin, huwag ibahin ang mga komunidad at nakibihing buo ang hitsura nito. Hindi pa natilihin ang pagkasira nito, kundi ang balangkas nito at dagdagan ito ng bagong buhay. Maaari tayong gumawa ng isang street-style commercial complex, isama ang kultura ng lugar sa disenyo, para sabay manatili ang tirahan at ang mga alaala. Nangangarap ka ba sa mga lumang bahay na iyon? Lola, basag na ang palayok na ito. Bakit hindi na lang tayo kumuha ng bago? Nang katulad mo ang edad ng lola mo, ganoon din ang tanong ng lola sa pamilya niya noon. Eh ano ang sinabi nila? Nakalimutan na ng lola kung ano ang eksaktong sinabi nila, pero tuwing nagluluto sa kala na ito. Naalala ko sila. Gusto ng lola silang maaalala ng mas matagal. May datos bang sumusuporta sa direksyon ng proposal mo? Base sa aking survey, 68% ng mga residente dito ay orihinal na naninirahan at mahigit 40% sa kanila ay nakatira na dito ng higit sa 20 taon. Karamihan sa kanila ayaw na ilipat sa ibang lugar. May isang matandang lola na nagsabi sa akin, dito ko pinanganak ang aking mga anak, dito ko pinauwi ang mga mahal ko sa buhay, at dito ko pinatuyo ang aking mga tuyong karne tuwing napistahan. Hindi lang bahay ito para sa kanya. Ito ang buong buhay niya. Anong klase na research ang ginawa mo? Wala ka na fully account, hindi mo kepo. Walang halaga sa negosyo ang emosyon. Pero may punto rin ito. Lalo rin ng gobyerno ngayong taon na magtayo ng mga espesyal na cultural community. Ang proposal na ito, pagandahin mo pa, dagdagan ng mekanismo para sa commercial returns at ipresenta sa board ng susunod na linggo. Opo. Impossible. Tinanggap ni Luzong ang proposal niya. Luzong! Talagang tatanggapin ninyo ang proposal niya. Medyo emotional ang approach niya, pero may potential na commercial value. At dahil ito ay proposal na inihanda noong panahon ni Yu, sulit na subukan. Pamumuhay at alaala magkasama. Tayo na.
Hindi natin layunin na takpan ng simento ang kasaysayan, kundi hayaan itong muling mamuhay sa isang lugar. Kahanga-hanga ang proposal ni Ginang Lin. Pero kung hindi ito kumikita, walang saysay ang lahat. Pakitingan ang datos. Ang tradisyonal na urban renewal ay may 22% profit margin. Ang Lineo proposal naman ang inaasahang kita, 5% lang. Kung titingnan lang ang residential na bahagi, tama iyon. Pero magdadagdag tayo ng cultural at commercial strip at magsasama-sama tayo sa intangible heritage market ng gobyerno na mag-aakay ng 20,000 turista bawat taon. Urban renewal ng komunidad. Yung kasama sa bagong commercial district integration project. Hindi aprobado. Ang lumang village renovation project ay itutuloy ayon sa orihinal na plano ni Sophie. Kailangang unahin pa rin ng kumpanya ang kita. Si Sophie ang magiging in charge ng project na ito. Tunay na sipat bayan. Opo, Luzon. Ang takong pinong project na ito. Okay, at Sophie. Kaya, sinautos asa niya. Congratulations, congratulations, congratulations. Salamat sa inyong lahat. Inuuna ko lang talaga ang interes ng kumpanya. Congrats, it's me. Boss tayo. Uminom na konti lang. Luzon. Pasiyo ito. Salamat sa patanggit mo sa akin sa lahat ng taon. Luzon. Masarap talaga ang pagkain ngayong gabi. Okay ka lang ba? Okay naman ako. Sa ganyang estado mo, hindi ka makakauwi ng mag-isa. Halika, ihatid kita. Okay lang, kaya ko. Sige na. Zai, Pasensya na, may ligaw na pusa. Okay lang. hello. Zai, bakit hindi ka pa bumabalik? Ako ang boss ni Lin Zai. Nalasing siya. Ibigay niyo sa akin ang address. Ihatid ko siya sa inyo. Longteng Coffee, Kusali 1, Unit 3, Palong 02, CJ. Ang laki-laki na. 2 months. Tutu! Anak, pagod na pagod ka siguro, no? Halika, uminom ka muna ng tubig. Salamat, Lola. Walang anuman. Lola, nakatira rin kayo sa Longteng Coffee. Ito, regalo sa akin ni Zai. Mayroon pa rin kaming bahay sa probinsya. Paminsan-minsan bumabalik kami doon. Marriage certificate. Nakaasawa na si Lin Zai. Lola, nakaasawa na pala si Zai. Sabi nga sa akin, bigla-bigla lang nilang pinag-asawa. Yung asawa niya, buong taon, hindi pa rin bumabalik. Yung, biyang sa akin. Oh! Tingnan mo, siya yun.
Itong lalaking ito, Yung bata sa kabilang kwarto. Pinaklaruan niya yung larawan. Lola, may gagawin pa ako. Aalis na ako. Nakaasawa na pala. Tapos sinabi pa niyang gusto niya ako. Aalis talaga. Magandang umaga, Luzong. Ano nangyari sa kanya? Nagpakita ng interes pero binanggit lang siya. May iba talagang akala ay Diyosa siya. Nakakatawa. Lindsay, may asawa na si Luzong. Igalang mo ang sarili mo. Mali kayo, wala kaming relasyon ni Luzong. Parang espesyal ka talaga para sa kanya ah. Sumusumpa ako, malinis kami ni Luzong. Hindi niya ako maaaring gusto. Kasi lalaki ang gusto ni Luzong, May kamalayan ka naman sa sarili mo. Luzong! Mag-focus ka na trabaho. Gagawin ko ang pinakamahusay. Huwag ka na bumiti. May asawa ka na. Bakit bingiti ka pa sa akin? Anong kinalaman noon? May kinalaman. Sige, hindi na ako mingiti. Gagawa na ako ng kape para sa inyo. Hindi na kailangan, Sophie. Mula ngayon ang kape ko. Ikaw na ang bahala. Opo. Ayusin. Luzong! Handa na ang inyong kape. Sige, lumabas ka na. Nasaan si Luzong? May dokumento akong kailangan ng pirmahan. Nalasing si Luzong, nagpapahinga sa International Hotel. Hello! Pumunta na si Lindsay. Ngayon, kukunin ko ang telepono ni Luzong. Para babasik sa niya. Pagdating ng asawa, samahan mo siya para mahuli sila. Tandaan, bago pa mawalan ng malay si Luzong, dapat magkaharap na ang asawa at si Lindsay. Okay. Si Luzong, ay matiging sister at naniwalayan. Ang kanyang asawa. At si Lindsay naman. Bilas naman ngayon na. Hello? Lindsay. Hintayin mo lang. Mahuli ng tunay na asawa. Ma'am, asawa mo king harap sa nasyonal. Kung mismo siya nakadawa. Link assistant, nandoon si Luzong sa loob. Ano ba yun? Hindi mo siya man da? Bakit ulit-ulit ang phone number na yun? Luzong! Mag-ingat! Luzong! Okay ka lang. Lahan ka. Kuha ko ng pagbasing. Lindsay,
Bakit puro ikaw nasisigaw? Luzong, hindi ka okay. Dalhin na kita sa ospital. Ina muna ng malalim. Hello? Ano? Patay na si Madam Lu. Paano nangyari yun? Hindi. Kapag nagwala ako at si Luzong pala. Bakit parang masaya pa ako? Kaya ba ito tinatawag na panloloko? Si Luzong kagabi parang nawala ng kontrol dahil sa nalito sa emosyon. Teka, kagabi may mensahe na nasa kwarto 1912 ang misteryosong asawa ko. Pero si Luzong nasa kwarto 1912. Ibig sabihin, si Luzong ang asawa kong nagmamadaling ikasal sa akin. Totoo ba yun? Pagtawag na lang para malaman. Hello? Bakit nasa iyo ang telepono ng asawa ko? Kasi ang asawa mo. Ngayon. Nandito sa kama ko. Ngayon, hindi na talaga makipigilan ni Ginang Lu. Tiyak na mapapabilis ang diborsyo nila ni Luzong. Kung ganoon, si Luzong at ang misteryosong asawa ko ay magkaiging tao pala. Salamat at hindi sila iisa. Araw-araw ko siyang pinagmamasahang boss kung iisa sila. Patay na ako nito. Tulog lang ang alam. Ano ba talaga? Bakit nandito ang cellphone ko? Luzong, saan din nagtutapong? Hindi mo makagusto mo. Nalasing ako kagabi. Pakiusap, alamin mo kung sino ang naghatid sa akin sa hotel kahapon. Sige, pupunta na ako ngayon. Ay nga pala. Si Lindsay, nakita mo ba siya ngayon? Bakit hindi siya pumasok sa opisina? Nagpaalam daw siya dahil hindi siya pakiramdam. Hindi siya pakiramdam. Luzong, saan po kayo pupunta? Hello. Naisip ko, kailangan ko pa rin itong sabihin sa iyo. Kahapon, may isang babae nag-message sa akin gamit ang iyong cellphone. Sinabi niya may kasamahan ka. Nagbisita kami, kausapin na kita mamaya. Ay, ikaw ba yung binata na naghatid kay si Inoon? Ako. Narinig ko na hindi siya magaling kaya bumisita ako. Halika, tuloy ka na, pasok ka. Sino iyon? Pati ang folder mo. Naku, ikaw talaga. Halika, pasok na, pasok na. Halika. Kumain ka na prutas. Binata, ilang taon ka na? Kasal ka na ba? Ano ko, Nasaan na po ako? Ay, kasal ka na pala. Naku, maganda ka naman. Bagay kayo ni Zie. Sayang kasal ka na. Lola, totoo lang po. Magpapakasal na po ako. Maghihiwalay ka. Ay, maganda naman iyon. Si Zie, mahigit 1 taon na silang kasal ng asawa niya, pero hindi pa ito nagpapakita. Hindi ko talaga gusto ang lalaking iyon.
Maaga o huli, papahiwalayin ko si sa asawa niya. Mas maganda kung ikaw ang kasama niya. Kaya hindi magaling ang pakikitungo ng asawa ni Lindsay sa kanya. Mas dapat siya makalagaan. Lola! Ay, sige na. Hindi na ako magsasalita. CJ. Kayo na ang mag-usap, mga bata. Aalis na ako ha. Luzong, bakit kayo nandito? Narinig ko na hindi ka magaling. Dahil ba sa kahapon? Tijo, aksidente lang iyon. Alam ko na lasing ka lang kahapon, kaya nangyari iyon. Itrato na natin wala itong nangyari. Di klaro si Libu. Wait mo. Ako ang mananagot sa iyo. Paano ka mananagot? Magtataksil ka? Ihiwalay ako sa asawa ko. Kailangan. Wala akong problema. Umalis ka na. Hindi ka komportable. Nabigay ko ba agad? Tatawagan ako ng asawa ko mamaya. Hindi maganda na nandito ka. Ganoon ba? Kasi mangitan sila ng asawa. Bo. Tumawag ka, pakikinggan ko lang. Hindi ako maghinay. Anong klaseng ugali iyan? Bukod pa riyan, voice call lang kami. Hindi mo makikita ang mukha niya. Boses lang naman ang maririnig ko. Mag-uusap kami ng malambing ng asawa ko. Sigurado ka bang gusto mong marinig yun? Hindi ba't masama ang asawa na sa kanya? Baka magkasundo pala sila. Mahal pala nila ang isa't isa. Gusto mo talaga makinig, ano? Sige na ba? Sige. Papakinggan kita. Hindi kailangan. Magpahinga ka muna. Alis na ako. Kakaiba. Napaka-interesado sa buhay ko. Maliban na lang kung nabugustuhan niya ako. Sabi mo na, ang isa't isa. Gusto ko. Marinig yun. Sabi mo may gumamit ng phone ko para magpadala sa iyo ng mensaheng nag-cheat ako. Pero wala akong nakitong record. Baka natanggal na. Nag-call back ako, may babaeng sumagot. Hahaha. Sabi niya, nasa kama ka niya. Sa kama niya. Medyo mapapataas mo dyan. Nagpunta pa sa asawa ko para ipagmalaki ang sarili niya. Naintindihan ko na. CJ. May problema ka ba kung may iba akong kasama? Wala pa akong problema. Teka naman ang kasal natin. May karapatang magmahal at mabuhay ang buhay mo. Ikaw, may problema ka ba? Kasi nakipagrelasyon ako sa iba kahapon. Kaya, gaya ng sabi mo, peke ang kasal natin. Hindi ako makikialam sa buhay mo at hindi kita pipigilan na makipagsama sa iba. Salamat sa pag-unawa mo. Kaya yung babaeng kahapon, gusto mo ba siya? Hindi ako sigurado. Pero gusto niya ako. Kaya kailangan nating maghiwalay agad. Sige, ikaw na mag-set ng oras. Lolo ko babalik pagkaraan ng 7 araw. Pagkatapos ng 7 araw, magkita muna tayo tapos maghiwalay nga. Pagkalipas ng 7 araw, magiging single na ako. Kaya, noong araw na iyon, Siya ang minamahal niya. Ipinapaalam niya na siya ang may-ari. Maling address siguro. Saka, tatambal ng room number ni Luzong. Mukhang ganoon na. Maghanda ka na. Pwede ka nang maging regular. ginagawa mo ba ito dahil may utang na loob ka sa nangyari sa atin? Isipin mo pa. Noong proposal mo noon, kumasa ka na sa aking pagsubo. Pero para makapasok sa planning department, kailangan mo pang pagsubok nila. Pero ayaw niya sa akin ni Sophie. Papayagan ba niya ako? Bukas, mag-ayos ako ng kompetisyon. Kung manalo ka, papayagan na kita maging regular. Lindsay! Tatanggapin mo ba ang hamon? Humanda ka na. Halin at lapit lahat. Piano, isan. Bagay. Dahil ng mga papalangis kayo ng ito. Kailangan nating alamin kung paano i-renovate ang mga lumang gusali sa lungsod.
Napagdesisyonan naming magsagawa ng internal na kompetisyon para sa planning proposal. Para lang ba sa mga taga-planning department? Bukas sa lahat ng department, 3 araw lang ang mananalo. Ay pwedeng humiling sa akin ng kahit ano. Grabe naman, malaking bagay yan. Kung mananalo ako, pwede ba akong pumasok sa planning department? Siyempre, basta manalo ka. Lindsay, alam mo ba ang planning? Wala kang karapatang magsalita ng ganyan. Tama. Paano ka nakakalakas ng loob? Alamin mo muna kung kaya mo bago ka magsalita. Hindi na kayo dapat mag-alala. Pagkatapos ng 3 araw, malalaman na natin. Sophie Jai, nabalitaan ko na lagi raw mananalong champion si Lindsay A noong nasa paaralan pa siya. Kung manalo siya ngayon, mapapahiya ang buong planning department natin. May anak ko para doon. Tapos na rin. Ayusin pa bukas. Hindi na. Lindsay, kung nanalo ko sa kompetisyon, palalayasin kita sa luz. Halika na, ihatid kita. May naisip ako. Luzong, uwi na kayo. Kailangan ko pag mag-ayusin ang proposal. Sinabi ko, uwi na tayo. Alam mo ba anong oras na? Dito ka ng isas oras na yun. Oh! Ito ang marketing plan na ginawa ko para sa Longteng Huafyu. Nakatuon ito sa konsepto ng modernong pamumuhay na malapit sa kalikasan at binibigyan diin ang pagiging pabor sa lahat ng edad at ang halaga ng lokasyon. Ginamit namin ang situational marketing na may sunshine lawn at kids playground bilang pangunahing visual para direktang maapektuhan ang emosyon ng mga kliyente. Wow, ano pa bang ikukumpara dito? Ipahayag na nating panalo si Ate Sophie. Tama! Akin ang plano na iyan. Lindsay, kaya-hiya ka naman. 3 araw at 3 gabing pagod ko ginawa ang plano na iyan. Dahil ang assistant ka ng presidente. Akyatin mo na agad ang resulta ng aking pasisikap. Lindsay, mga taong nagnanakaw ng plano ng iba tulad mo. Dapat na paalisin sa group. Sang-ayan ako na paalisin siya. Tumahimik! Sinasabi mong sa'yo yan? May patunay ka ba? Mayroon! Ito ang unang bersyon ng plano na isinumit ko 3 araw na ang nakakaraan. Ang pangunahing konsepto ay isang siyam na eksena ng buhay sa tahanan na inspirado ng natatanging layout ng komunidad sa lungsod. Bawat eksena ay kumakatawan sa isang senaryo ng buhay, laruan, palakasan at pakikisalamuha. Ang tinatawag na orihinal na ideya ni Sophie ay pinalit lang ng pangalan. Ang nilalaman at istruktura ay ganap na kinopya. Gagaya-gaya ka lang. Akala mo ba kapag mas maganda ang salita mo? Sa iyo na agad ang plano. Hindi ako huminto sa aking unang bersyon. Ngayon, dinala ko rin ang aking ikalawang bersyon. Sige, pakinggan natin kung ano ang masasabi mo. Base sa pinakabagong datos at feedback ng merkado mula 3 araw na ang nakakaraan, natuklasan namin na ang bahay ay hindi nagbabago, ngunit ang pamilya ay lumalaki at nagbabago. Hindi lang ang labas at loob ng bahay ang dapat mag-angkop sa pagbabago ng pamilya. Iyon ang tunay na kailangan ng modernong bumibili. Kaya naman, ang pangunahing tema ng aking ikalawang bersyon ay, ang bahay na nakakaintindi ng buhay lang ang karapat-dapat sa taong nakakaintindi ng buhay. Ito, parang mas maganda talaga ang disenyo ni Lindsay.
Hindi siguradong ninakaw ni Lindsay E ang ideya ni Sophie. Sino ba ako? Sino? Alam naman nila sa sarili nila iyon. Ang research, feedback ng users, pagsusuri ng mga tampok ng unit, lohikal na pag-iisip, at malinaw na presentasyon ni Lindsay. Iyon ang tunay na kakayahan ng isang planner. Lindsay, sabi ka na. Simula bukas, ikaw na ang marketing planner. Salamat, Manager Lu. Magtatrabaho pa ako ng so. Sige, tapos na ang meeting. Batay sa performance ng dalawa, napagdesisyonan ng kumpanya na si Lindsay E ang magiging group leader ng Planning Department Group 2. Si Sophie, director ng Planning Department, ay tinanggal dahil sa pagnanakaw ng ideya ng iba. Sino raw ang tinanggal? Sophie, natuklasan ng internal audit na kinopya mo ang gawa ng iba at isinumite sa ibang pangalan. Malubhang paglabag iyon. Ano? Grans amoy. At saka, hindi bakman siya. Sabi na nga ni Manager Lu kanina, nanalo ang disenyo niya. Mas magaling talaga ang ideya ni Lindsay. Tumahimik kayo, mga traidor. Lindsay, pinaplano mo ba ito mula pa sa simula? Hindi ako tuloy mo, buddy. Matagal ko na itong makikita sa'yo. Alam mo, mas alam mo pa yun kaysa sa iba. Akala mo ba mananatili kang nasa itaas sa pamamagitan ng pagtapak sa iba? Natalo ka hindi dahil sa ginawa ko. Kundi dahil sobra-sobra ang ginawa mo. Gago! Iyon ay dahil nakipagrelasyon ka kay Manager Lu. Walang hiya ka! Subukan mong galaw siya. Lusong! Simula ngayon, hindi ka na ba happy naman siya? Kinabas mo siya. Hay ka na. Hintayin ninyo ako. Lalo na ikaw, Lindsay. Hindi kita mababayaan. Tayo na. Okay ka lang ba? Okay lang. Salamat. Salamat sa pagtulong sa akin. Karapat-dapat ka sa posisyong iyon. Luzong, naiayos ko na ang mga dokumentong kailangan mo para sa Xiachen. Luzong, nahanap mo na ba ang nagdala sa iyo sa hotel noong gabing iyon na nalasing ka? Nahanap ko ang isang tao, pero mukhang may isa pa sa likod niya. Baka si Sophie ang taong iyon. Noong araw na iyon, si Sophie ang nabigay sa akin ang address mo. At parang alam niya ang nangyari sa ating dalawa. Iimbestigahan ko iyan. Umuwi ka muna at mag-ayos ng gamit, ha? Bakit kayo nandito? Napakaswerte naman. Lindsay, nagkita na naman tayo. Anong gusto ninyong gawin? Gawin? Kinukuha mo si Luke. Pinahiya mo ako sa kumpanya. Ano sa tingin mo ang gagawin ko? Ako rin. Dahil sa iyo, natanggal ako sa trabaho. Akala mo hindi kita papanagutin? Kayo mismo ang may kasalanan. Ang publikong lugar ito. Huwag kang gumawa ng kalahan. Tumahimik na. Bigyan mo siya ng leksyon. Ipapakita ko sa iyo. Kung sino ako. Ano ba ang ginagawa ninyo? Luzong, bakit nandito ka? Luzong, ako ay... Hindi ko sinasadya. Ang utang ninyo ngayon, babayaran ninyo sa akin mamaya. Lumayo! Opo. Okay ka lang. Okay lang ako. Ihatid kita sa ospital. Tara. Sipa, ipawawad sa Bayan. Ayos lang ako. Luzong, salamat sa pagligtas mo sa akin kanina. Wala iyon. Empleyado kita. Dapat lang na protektahan ka. Empleyado lang talaga.
Luzong! Sabi na rin si inatak ka raw. Okay ka lang. Kung hindi, nandito pa ba ako ngayon? Naku naman. Sinabi ko na magpalagay na ng bodyguard. Ayaw mo pa. Gusto mo bang mag-isa na kayong dalawa ni Lindsay? Mag-isa kaming dalawa. Ano ba yung pinagsasabi mo? Hindi ba gusto mo si Lindsay? Gusto mo ako. Ano? Ano gusto mo? Ikaw nga, ako nang nagustuhan sa akin. Kailan pa? Sinabi mo pa sa lola mo na asawa mo ako. Tapos yung notebook mo, nakatalaan mo lahat ng gusto ko. Kung hindi yun pagmamahal, ano pa? Nagkamali lang ang tao ang lola ko. At pangalawa, trabaho lang ang nakatala sa notebook na yun. Hindi ikaw lang. Kasama ba sila Boss Wang at Boss Lee? At saka, hindi ba lalaki ang gusto mo? Ako. Nagsinungaling lang ako para tanggihan ka. Kailangan ko pa bang tanggihan ka? Feeling mo. Sabihin mo na, gusto mo pa ako o hindi? Isipin mo na lang kung ano gusto mo. Ayun, gusto niya ako. Yun ang aminin. Eh ikaw, Boss Lou, gusto mo ba siya? Ako, gusto ko siya. Mahilig ako sa maamo at mapagmahal na babae. Tingnan mo siya, araw-araw ingay ng ingay. Boss Lou, ang mag-isip na gusto ka ng iba, ibig sabihin na gustuhan mo na siya. Kaya Boss Lou, gusto mo ba si Lindsay? Sinasabi mo, ako. One-sided love kay Lindsay. Ah, ganun na ba? Pakinggan mo ako at si Lynn. Hindi ka pang makain, no? May dala akong pagkain. Sabay na tayo. Hindi ba ito katulad ng regalo na ipinahanda ni Boss Lou para sa madam noon? Linjay, ang bracelet mo. Ano naman? Regalo ng asawa ko. Halata na hindi ka mahal ng asawa mo, bracelet lang ang regalo sa'yo. Murang-mura siguro yan. Luzong, mahal po yan. Kayo mismo ang nagbigay niyan sa inyong asawa. Luzong. Paano mo nakalimutan ang regalo mo sa iyong sariling asawa? Lalo naman nakiprutas ka. Duwang na Luzong. Ikaw pa ang nagtatanong. Alam mo na gusto ko si Lindsay. Bakit mo pa sinabi sa kanya ang tungkol sa asawa ko? Talagang lagi ka pang... Pero Luzong, pakikipag-asawa lang naman kayo at malapit na kayong maghiwalay. Hindi pa niya alam iyon. Oh. Ako. Pupunta na ako. Huwag na. Ako na mismo ang mag-explain sa kanya. Adela, bukas kaarawan ni Lindsay, maghanda ka ng regalo para sa kanya. Tandaan mo, mas mahal dapat kaysa sa murang bracelet ng asawa niya. Sige po. Sandali! Walang kwenta ang panlasa mo. Ako na ang mag-aasikaso. Sige, bigyan mo sa akin agad. Grabe, ang daming regalo naman. Anong nangyayari dito? Huwag kang mag-arte. Alam mo namang regalo sa kaarawan mo iyan mula kay Luzong, di ba? Regalo sa kaarawan ko mula kay Luzong. Nagpapakita siya sa atin. Ang iba naman, sa pamamagitan ng maruming paraan, ninakaw ang posisyon ni Sophie at pinapagawa pa si Luzong ng mahal na regalo para sa kanya. Baka siya ang dahilan kung bakit nagdidiborsyo si Luzong sa kanyang asawa. Luhang Zai, sinasadya mo ba akong pahiyain? Alamin ninyo magsismis, bakit hindi naman kayo sumulak ang teleserya? Pakinggan ninyo, ang mga regalong iyon ay para sa asawa ni Luzong, hindi para sa akin. Layuan ninyo ako. Bakit ka ba ganyan kung wala kang tinatago? Hindi ba isinama siya ni Luzong sa isang kumpidensyal na pulong noon? Mula noon, parang nagbago na ang lahat. Sa tingin ninyo, baka siya ang misteryosong asawa ni Luzong. Imposible naman! Trainee lang siya. Anong karapatang meron siya? Lindsay, seryoso ba? Pero napakabuti naman talaga ni Luzong sa kanya. Hindi naman ganyan ang pakikitungo sa ordinaryong trainee. Luzong, ikaw ba ang naglagay ng mga regalo sa aking desk? So, hindi sa sakong basket na ibigay ang asawa mo, di ba? Ako mismo ang pumili ng lahat ng regalo na yan. Ayaw ko, ibalik mo na. Hindi! Bakit ayaw mo? Hindi mo ba gusto? Kung hindi mo gusto, bibili ako ng bago para sa iyo. Ano ba talaga ang gusto mong mangyari? Sinabi ko na, gusto kita at gusto kong alagaan ka. Ay, hindi ka nun. Kahit kunti lang, wala ka ba talagang nararamdaman para sa akin? Gusto kita.
Baka nga. Pero hindi ako magiging kerida at masisira ang pamilya ng iba. Luzong, may asawa ka, may asawa rin ako. Hindi tayo libre para sa isa't isa. And man, panatilihin na kung ayos ang istansya natin. Yung mga regalo, ibigay mo na lang sa asawa mo. Tinanggihan ka ng gusto mong bigyan ng regalo. Sinabi niya, bigay ko sa iyo ang mga regalo. Selos na selos siya. Obvious na obvious. Sinabi mo na ba sa niya? At ikaw ay nagpapanggap lang ng mag-asawa? Ay nako. Hindi ko alam kung paano sasabihin sa kanya. Teka nga. Gusto ko ba ng mga regalo? Kung gusto mo, pumunta ka sa aking opisina. Ibibigay ko sa iyo. Ay, huwag na. Sobra-sobra na ang ibinigay mo sa akin noon. Nahihiya pa akong tumanggap ulit. Bukod doon, para sa kanya naman ang regalo na iyon. Sagdi lang. Lucia Group. Bakit tayo ito ka-coincidence? Ang ginagawa mo siya, paano nagkatawa ka? Nakakita mo ka. Luzong, ano ba ginagawa mo kanina? Ayon sa iyo, nakikipag-usap sa aking asawa. Seloso ka talaga. Hoy, may nangyari ba? Bakit biglang pa ng tawag? Wala. Sinabihan lang ako ng maramot na boss ko. Napansin ko lang. Tuwing matawag kita, kapag tinawagan kita, lagi mo siyang nababanggit. Hoy, kung ayaw mo na talaga sa kumpanya niya, pumunta ka na sa amin. Eh, hindi naman kita kinakaibigan niya. Kaya ikaw ba ay? Gusto mo siya? Medyo. Sayang, may asawa na siya. Mukhang pareho tayong nahulog sa taong hindi dapat. Luzong, ang money tree ninyo. Oh, yung. Regalo ba ako? Kailangan mo ba? Mag-usap na lang tayo uli. Oh, Sige, anong nangyari? Oh, yung mahal na money tree na binili ninyo, halos plukado na ng dahon ni Lindsay. Lindsay! Hindi, Ilang araw na lang, magiging single na naman ako. Zai! Yung binatang naghatid sa iyo last time, nandoon siya sa baba. May kailangan ba siya sa iyo? Si Luzong nasa baba. Lola, mauna na kayo sa loob. Titingnan ko siya. Paano ko ba sasabihin sa kanya? Paano kung tanggihan niya ako? Ano gagawin ko? Luzong, bakit kayo nandito? Paano mo nalaman na nandito ako? Nakita ka ng lola ko kanina mula sa itaas. May kailangan ka ba sa akin? May. Ayoko nang mag-alala sa kung ano ang sasabihin ng iba. Gusto kita. Nararamdaman mo rin ako. Bakit hindi tayo magsama-sama? Kasi may asawa ka na. Ayoko maging kabit at masira ang pamilya ng iba. Hindi mo nasisira ang aking pamilya. Noon, para makuamana at mapasaya ang moro ko. Naghanap lang ako ng babaeng magpapanggap na asawa ko. Isang beses lang namin nagkita nung kumuha kami ng lisensya. Hindi ko na nga matandaan kung ano na hitsura niya ngayon. Ikilang kasal. Bakit parehong-pareho sa nangyari sa akin? Bigyan mo ako ng 3 araw. Kaya sa 2 araw, bibigyan ko. Basta ganda kang maghiwalay sa asawa mo. Magkakasama tayo. Grabe, anong swerte naman? Peke rin ang kasal namin ng asawa ko. Apos di po siya tiniparawasan kong araw. Ikaw ba ang asawa ko? Ikaw at ang asawa mo, peke rin ba ang kasal ninyo? Ang katuwang ko sa peking kasal ay nagngangalang si Aoya. Yan ba ang pangalan mo noon? Hindi ko kailangan na ako ang pangalan ko. Lindsay na ako palagi. Ibang tao pala. Sabi ko na nga ba, hindi ganoon katapatan ang pagkakataon. Okay lang. Ngayong nalaman ko na peke rin ang kasal mo. Clip ako 3 araw. Libre na tayong dalawa. Gusto mo bang maging tayo? CJ, Nagpapalibos ako sa loob ng 2 araw. Attorney, gumawa ka ng divorce papers para sa akin. CJ. Luzong, pagka-divorce ninyo, opisyal na ba kayong magiging magkasama ni Miss Lindsay? Katulad ko, peke rin ang kasal niya. Nagkasundo kami na pagkatapos magdiborsyo, magiging taya na kami ng opisyal. Sige, Masa.
Handa na, oras na para magdiborsyo. Nag-ayos ka pa ng ganyan kaganda, si? May date ka ba? Hindi date, magpapadiborsyo. Diborsyo. Siguraduhin dalhin mo na rin pa uwi yung binatang iyon. Gusto ko talaga yung binata na iyon. Susubukan ko. Ah, nga pala Lola, hindi na ako makakauwi para sa tanghalian. Sige, mag-ingat ka sa daan. Paalam. Nakaalis na ako, mga kalahating oras pa bago makarating. CJ. Hoy, nasaan ka na? Nandito na ako, nandito na. Lindsay! Ikaw ang asawa ko. Kaya yung kuripot na boss na lagi mong ikinukwento sa akin ako pala yun? Tapos yung clumsy na assistant mo, ako pala yun? Swerte ko't ikaw pala. Matagal na tayo magkasama. Hindi pa natin napagtanto na isa tayo sa hinahanap ng isa't isa para ihiwalay sa kasal. Talagang tanga naman tayo, no? Tanga talaga. Magdidiborsyo ka pa ba? Hindi na. Habang buhay, hindi na. Lola, gising na ba si I? Ano nang sinabi mo? Sabi ko, gising na si I. Wala pa. Tulog pa siguro. Ikaw, pumunta ka na tingnan mo. Punahan mo sa tuman. Tamad pa rin pumangon. Lola, kumain ka na muna. Pupuntahan ko siya. I! Tapos na ang almusal. Bakit tamad ka pa rin bumangon? Ay, mahal, sandali na lang, ha? Hindi. May pupuntahan tayo ngayon, ang sports fest ni Nagwanguan at Yuyu. Lola na lang ako magtaka sa akin. Ako, hindi ako pupunta. Mamaya, may taichay pa akong session kay lolo ko sa ibaba. Aalis na ako. Lindsay, pag hindi ka bumangon dyan, kikilisyan kita. Hindi ko na kaya ang buhay na ito. Gusto ko na magdiborsyo. Lindsay! Gusto mo bang pahamak? Pwede din mo nga kung may lakas ka. Nagbibiro lang ako. Nagbata ako. Luksing. Sige na, huwag kang magalit. Huwag ka nang magalit. Huwag ka nang magalit, please. Sige, may tatanong ako sa'yo. Kailan mo balak? Ang bigay sa akin na ikaw, anak. Bakit gusto mo pang ng ikatlo? Sige, natawag mo na ako. Ayos na. Natawag kita. Pero mamaya ng gabi, kailangan mo sa akin. Sige, gagantihan kita. Ikaw talaga, Luksingsi. Nagunwari ka lang ba kanina na nagagalit? Hindi ah. Nagunwari ka talaga. Tara na, kumain na tayo ng almusal. Dali. CJ, Ngayon ko lang na-realize ang tunay na saya ng buhay ay nasa simpleng bagay sa tahanan.